Hello, 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 hello. Magandang hapon sa Pilipinas. Magandang umaga, gabi, saan man sulok ng daigdig. Ito ay part 2 ng aking panawagan sa lahat ng mga lumalaban sa COMELEC. Kumolekta. Ako ay nalulungkot sa ating bansa, sa ating pamunuan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero lalo akong nalulungkot na ang Pilipino ay hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakaunawaan, kanya-kanyang birada, kanya-kanyang galing. Bakit hindi natin pag-isahin yung galing natin para matumba natin ang dapat na matumba? Nagkakahiwalay tayo eh. So pag nagkahiwalay tayo, kumbaga sa walis, hindi makakawalis ang tatlong tingting lang. Dapat buo. Para isang walis lang natin, dala lahat. Ang kaso nga hindi ko maintindihan eh. I'm sorry for my word. This is my opinion sa nangyayari sa ating bansa. Hindi lang kay Pangulong Marcos ako nalulungkot, sa atin lahat. Dahil ang dami na nating effort. Hindi tayo nagkakaintindihan sa effort. Tingnan nyo ha. Yung kaso na nga lang ni Bongbong Marcos against Leni Robredo hanggang ngayon, hindi malaman kung totoong may daya o kwintong barbero lang. Yung sinasabi ni Congressman Cardima na 2019 pa ang laban nila sa makakaliwa at maraming pang ibang laban sa COMELEC, walang nangyari. Bakit ganun pa rin ang style natin? Bakit ganun pa rin ang style natin? Kaya ako dyan, ako nabubuisit eh. I'm sorry mga kaibigan, gusto nating baguhin ang sistema ng Pilipinas, gusto nating baguhin ang COMELEC. Nagkanya-kanya naman tayo eh. Nagkanya-kanya tayo. Okay, nagkasundo na si Atty. Topacio, Atty. Respicio, Harold Respicio, at si Congressman Cardima. Nagkaisa laban sa COMELEC. Andito na naman, mayroon pa isa, si Atty. Delgra. Mamaya ilabas ko. Andito na si Atty. Virgilio Reyes Garcia. Bakit hindi tayo magkasundo-sundo na iisa lang? Nabubuisit rin kasi ako. Kapapanood ang mga kababayan naman natin, post ng post for nonsense. Nagsasawa na lang tayo kapapanood. Wala naman tayo ginagawa. This administration, the law system sa ating bansa sa ngayon, hindi umuobra. Gets nyo ba yun? Hindi umuobra eh. Hindi yan umuobra sa panahon ni Bangag administration. Ito nga lang administration, ang batas ay naisang tabi. Ang batas lang dito si Marcos. Siya ang nasusunod eh. Kay Pangulong Duterte nga, dating Pangulong Duterte. Sino nagsabi ng mali? Pag sinabi ng sa side ni Duterte, mali. Sa side ni Marcos, tama. Alin ba totoo dito? I'm sorry, pagka lumalakas ang boses ko kasi nga gusto ko talagang magising tayong lahat. Sino man nagsabi na mali? Sino man nagsabing tama? Saan tayo dapat maniwala? Dapat tayo maniwala sa taong bayan, kumilos tayo. Lagi natin pinagtatalunan. Pag narinig mo sa side ni Duterte, tama siya. Pag narinig mo sa side ni Marcos, tama siya. Ay, nagkagulo-gulo na tayo. Pero alam naman natin, para sa akin kasi medyo nasa tama ang aking paniniwala.
Ang Duterte ang tama. E paano kung salita rin yung kabila? Tama rin sila. Aling ka, Diyos ko. Ewan ka ba sa mga Pilipino? Puro magagaling. Wala namang ginagawang aksyon. Sorry sa mga salita ko ha. Sino man tamaan, pag sino man matamaan, talagang tama talaga. Huwag na lang kayo magsalita para hindi kayo tamaan. Dalawa lang naman yung mabubuisit sa akin eh. Mayroon, ganito na lang ang sitwasyon eh. Sino ang natutuwa sa akin at sino ang nabubuisit sa akin? Ewan ko kung alin ang mas marami dyan na nabubuisit sa akin o natutuwa sa ginagawa ko. Kasi kabilaan po, wala nga eh, nakakasawa na nga eh. Nakakasawa na. Ang daming post. Ha? Ang dami ko ng content. Ha? Ang dami ko ng content, pero hindi yun ang purpose ko rin. Normally, kailangan ko rin yun eh. Pero, may objective, pagkaisahin ng Pilipino. Pagkaisahin ang lahat ng magagaling. Pero walang uubrang galing, matalino sa panahon ni Administration Marcos. Ha? Kahit top 1, top notcher ka, hindi ka naman umuubra. Because sila ang nakaupo. Kahit anong galing nyo, maggawa-gawa in public, kung wala naman tayong ginagawang aksyon, dahil si Attorney George Garcia, una, bingi. Pangalawa, bulag. Pangatlo, wala siyang pakialam sa inyo. O, get nyo ba yun? Siyempre, pag walang pakialam sa atin, kung pwede nga lang manuntok tayo, manununtok na tayo, pumatay ng tao eh. Pero ano magagawa natin? Saan natin susuntokin si Garcia? Nagtatago naman. Oh. Fully guarded. Kaya tama nga, ipadlock niya kung saan dapat ipadlock niya. Ang sinasabi, oy, wag, illegal detention. Tarantado, illegal detention. Masobra pa nga yung pinaggagawa nila. Ang words na mga violation of the law, magiging violation lang yan pag natalo ka. Pag nanalo ka, mawala lahat yung violation na yan. So, paanong solusyon? Kilos sabay-sabay. Ganun lang. Okay, pakinggan natin. At saka, gusto kong pagkaisa. Sabi ko nga, sa United People's Initiative, nabuo na tayo, maraming tayong grupo. Andito yung mga maraming general. Andito lahat yung maraming professor, professional, o ano pa man. Pagsama-samayin natin, utusan nyo ako. Ang lahat ang gustong target natin, pagkaisa, pag hindi, makarinig sila sa akin ng salita. Manahimik na lang kayo kung ayaw nyo makiisa. Puro lang tayo si yabang. Ako mayabang rin. Kasi kailangan ko ng yabang eh. Kasi kung hindi ko kailangan yabang, wala ako masasabi. Tamimi ako. Lahat naman tayo mayabang. Lalo na yung mga magagaling sa mga publiko pagsasalita. Lahat tayo mayabang. At may lakas loob. Hindi naman lahat puro yabang. Kailangan rin na. Kasi kung mayabang ka, kabuntot yan ang lakas ng loob. Ha? Okay. Ha? So, ito, pakinggan ninyo. Ha? Na panibagong laban na naman, ano? Natin, ito. Honorable, naunawaan mo ba yan, Mr. Chairman? We can do that, pero you rule on my petition, pag-usapan natin, let the Supreme Court decide. Let the Supreme Court say, yes, he can be addressed as honorable. Yes, he can sit as senator of this country. Hindi pwede yan, Mr. Chairman. Hindi rin pwede yung sinasabi mong mawawalan ka ng jurisdiction at mapupunta na sa Electoral Tribunal kasi hindi kasya sa mga araw na natitira. Are you serious? Umpisa pa lang sinasabi mo na mawawalan ka ng panahon eh. Paano ka hindi mawawalan ng panahon? Hindi mo naman pinapansin yung aking petition. Then. Just rule on it. Whatever. So that I can elevate it. I don't need to go to the Electoral Tribunal. Do you understand the issues? The issues are for us, Filipinos.
rule on my petition, Mr. Chairman. That's all I ask of you. Be fair to the Filipinos. Galangin mo naman ang ating saligang batas. You swore to defend that. And I'm asking you, please do so. Okay. Yan, si Attorney Berilio Garcia, Arias Garcia. Kalaban niya dito si Tulfo Brothers. Una, yung kalaban niya sa politika. Pangalawa, lahat ng Tulfo Brothers. Ilan yung mga Tulfo Brothers tumakbo ng politika nitong nakarang eleksyon? 4 yata sila na mga Tulfo. Yun ang nilalaban niya. So, ngayon, please do so. Gagawin ba nito? Para sila Garcia pala, para sila Attorney Garcia. Garcia Budol. Garcia na lumaban sa karapatan. Oh. Sa palagay mo kaya, narinig ni Garcia yun, ni Attorney George Garcia? Yung panawagan ni Attorney Berilio Garcia? Sa palagay kaya, narinig? Marinig kaya? Aywan ko. So, pakinggan natin ang isa na naman, ano? Chairman. Okay, Chairman. Okay, ang dami naman pala ito. Sa kay Garcia pala ito. See, a confusion to the public as we speak now. Dahil lang naputol. Why the basis for the data in that certificate of canvass is not the same as in the statistical information mentioned in the COMELEC website, which creates, if I may say, a confusion to the public as we speak now. Why the basis for the data in that certificate of canvass is not the same as in the statistical information mentioned in the COMELEC website, which creates, if I may say, a confusion to the public as we speak now. Why the basis for the data Okay. in the certificate. So, ang daming bumabarat sa COMELEC. Left and right, from to rear. Ang problema, wala namang, hindi naman napapakinggan. Yun ang problema natin. Yun ang problema natin, mga kaibigan. So, hinihiling ko sa UPI, General Poques, sir, no? General Poques. Dahil ikaw man po ang aming pinapakinggan dito, at ang ating mga lawyers at ang ating mga action man sa UPI, tusan nyo ako. Ako ang magpapayunite. Ikutin natin lahat. Kasi nga, walang nangyayari. Hindi nga tayo pinapakinggan. Mag-isa kaya tayo. Subukan natin. Pero yung sinabi kong strategy, mga kabagang, nagawa na natin lahat. Hindi nagtagumpay. So, dalawang nakikita kong suggestion. Ang lahat ng may mga reklamo, ngawa sa publiko, sa SOCMED, magkaisa tayo. Lahat tayo magngangawa doon sa harap ng COMELEC. Now, kung hindi tayo bigyan ng permit, doon tayo magngangawa sa Liwasang Bonifacio. Then, kung marami na tayo, sugod tayo doon sa lakarin natin papunta ng COMELEC headquarters. So, sino yung mauna doon? Puro mga tigulang, lahat. Senior citizen, lahat. Tapos yung mga naka-wheelchair, doon na naka-ready na. Pagpalapit na tayo, saka sila lalabas lahat. Sila ang pangharap natin sa mga otoridad. Kumbaga napaligiran tayo, nasa gitna tayo lahat. Ang mga nasa paligid, mga naka-wheelchair at mga babae. Tingnan natin, labanan ng strategy lang ito mga kaibigan. Ang kalaban natin, gumagamit sila ng devil strategy. Tayo naman, legal strategy na hindi naman obra. Ay sos. Hindi ko maintindihan ang ating kababayang Pilipino. Hinihiling ko sa lahat ng kababayan kong Pilipino, abogado ka, professional ka man, magkaisa tayo, sugurin natin lahat. Mga kababayan, magkaisa tayo. Utusan nyo ako. Sir, I'm sorry sir kung maganda ng mga salita ko kasi nga walang nangyayari. Ang dami na nang kumikilos Ang dami na mga sumisigaw sa COMELEC. Sinagot ba tayo ni COMELEC? Hindi. Pero mayroon rin yung ginawa ni Atty. Respicio, sinunod niya. Sinunod niya lang yon. Pero, ano nangyari? Nasunod niya pa rin yung
dayaan. Sinasabi nga na Atty. Respicio sa mga medyo hindi nakaka-catch up, na mayroong programming ang gobyerno na para makita ang transparent, para makita ang dayaan. Ngayon, gumawa siya ng website, si Atty. Garcia, na website na hindi makikita ang pag-transfer ng election result, pag-transfer direct sa kanyang website, pagpunta na doon sa COMELEC headquarters, iba na ang resulta. Kaya nga, tingnan mo punyeta ka, Garcia, May 12, nag-declare ka 7 p.m. Now, off ang COMELEC headquarters up to 10 a.m. Tarantado ka, Garcia. Bakit mo inop ang inyong national headquarters from 7 p.m. to 10 p.m. the following morning? Bakit? Yung panahon na sa loob ng 3 taon, ngayon ka lang mag-overtime na kailangan wala ka. Kailangan wala ka. Kung kailangan ka, wala ka. Paano? Kung sakaling may report, walang a-action ang national because of mga opisina. Hay sos. Ayan, puro galit na tayo. Puro galit na tayo. Wala rin nagagawa. Putang. Hindi na nawawala na yung pagkakuha natin. Pagka matinong tao, nagiging barumbado tayo sa kagawa ng gobyerno. Ewan ko ba? Yun na lang. Pasensya kayo sa aking mga salita. Sa aking matas na buses, hinaan nyo na, sabi nga, may nagreklamo, si sir, palagi sigaw ng sigaw, malakas ang buses! At hinaan nyo yung volume, tama nga lang pala, hinaan nyo yung volume, pag malakas na yung sigaw ko, hinaan nyo na lang. So, okay, yun lang, maraming salamat. Sir, utusan nyo ako, pagkasunduin natin, kausapin natin lahat yung mga gustong nagreklamo sa COMELEC. Maraming salamat, bye-bye, I love you all.